Naghahanda na ang Russia at North Korea sa pagsalakay sa Ukraine sa ilalim ng bagong defense deal. Tinatayang 50,000 tropa, kabilang ang 11,000 mula sa North Korea na nakasuot ng Russian uniform ang sasama sa pagsalakay sa Kursk. Ito ay matapos pirmahan ni Russian President Vladimir Putin ang North Korea ang isang landmark defense pact na nag-aatas ng mutual na tulong militar. Naku! Russia mas lumalakas pa. North Korea nakipag-alyansa na para labanan ng Ukraine. Ito na ba ang katapusan ng Ukraine? Ang digmaang nagaganap sa Ukraine ay patuloy na nagiging malaking hamon sa pandaigdigang eksena. Ngunit sa kasalukuyan, isa sa mga pinaka-pinag-uusapang balita ay ang di umano'y pagsanib ng North Korea sa panig ng Russia. Ayon sa mga naunang ulat mula sa South Korean National Intelligence Service, NIS, at mga international news outlets, tila nakipag-alyansa ang North Korea sa Russia at may mga naitalang North Korean troops na dinala sa Russia para sa military training bilang paghahanda sa kanilang deployment sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng lumalalim na alyansa sa pagitan ng Moscow at Pyongyang na tila may layuning labanan ang lumalawak na impluwensya ng mga kanlurang bansa. Bakit pinili ng North Korea na pumasok sa alitan at sumama sa Russia laban sa Ukraine? Ano ang mga layunin nito at reaksyon ng US tungkol dito? Yan ang ating aalamin. Nitong October 29, 2024, laman ng mga balita ang tungkol sa pagdating ng mga sundalo mula North Korea sa Russia ay nagdulot ng kaguluhan sa pandaigdigang eksena. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 10,000 sundalo ng North Korea ang ipinadala sa Russia upang sumailalim sa military training sa isang training ground sa malayong silangan ng bansa. Sa kabila ng kanilang pagiging hiwalay sa pandaigdigang ekonomiya, tila nakita ni Kim Jong-un ang alyansang ito bilang pagkakataon upang mapalakas ang kanyang posisyon laban sa mga bansang kanluran, lalo na sa Estados Unidos. Ayon sa ilang eksperto, ang alyansang ito ay nagpapakita ng determinasyon ng North Korea na palakasin ang kanilang ugnayan sa Russia upang kontrahin ang lumalawak na impluwensya ng mga kanluraning bansa sa Asia at Europa. Pagdating ng North Korean troops sa Russia, ano ang naging hakbang? Ayon sa ulat ng South Korean National Intelligence Service, ang mga sundalong ito ay sinasanay ng mga tropang Ruso upang ihanda sila sa posibleng deployment sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay tila nagpapakita ng mas lumalalim na koneksyon sa pagitan ng Moscow at Pyongyang na nakikita bilang pagsalungat sa mga patakaran ng mga kanlurang bansa at kanilang mga kaalyado. Ayon sa ilang eksperto, ang pagsasanib puwersa ng Russia at North Korea ay isang diplomatikong hamon sa mga pandaigdigang leader, partikular sa Estados Unidos, dahil pinapakita nito ang kakayahan nilang makipag-alyansa upang kontrahin ang anumang uri ng banta mula sa kanluran. Mga layunin ng North Korea sa alyansang ito. Isa sa mga pangunahing layunin ng North Korea sa alyansang ito ay ang makakuha ng suporta mula sa Russia, partikular na sa anyo ng military technology at mga armas. Ang Russia, bilang isa sa mga nangungunang military power, ay maaaring magbigay ng makabuluhang suporta sa North Korea sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong armas at teknolohiya. Sa ganitong paraan, hindi lamang nakakatulong ang North Korea sa Russia, kundi mayroon din silang makakamit na mga benepisyo na magpapalakas sa kanilang military capabilities. Lumalalim na relasyon sa pagitan ng Russia at North Korea. Sa nakalipas na mga buwan, ang alyansa sa pagitan ng Moscow at Pyongyang ay tila mas nagiging matatag. Ayon sa mga ulat, ang mapag-uusap na naganap noong Hunyo 2024 ay nagbigay daan sa mga kasunduan na nagpatibay ng relasyon sa military at ekonomiya ng dalawang bansa. Ang mga kasunduang ito ay nagresulta sa mas aktibong pagpapalitan ng military support at teknolohiya sa pagitan ng dalawang bansa na nagpapakita ng kanilang patuloy na pagsuporta sa isa't isa sa gitna ng mga banta mula sa kanlurang bansa. Ayon sa ilang intelligence reports, nagkaroon ng kasunduan ng Russia at North Korea na magsusupply ang Pyongyang ng mga armas, missiles at artillery ammunition sa Moscow kapalit ng military technology at logistical support. Ang kooperasyong ito ay nagpapakita ng kanilang layunin na ipakita ang kanilang determinasyon laban sa mga kanlurang bansa. Babala ng Ukraine tungkol sa pagdami ng sundalong North Korean. Ayon sa mga autoridad ng Ukraine, ang pagdating ng mga North Korean troops sa Russia ay isang malalim na dahilan ng pag-aalala.
Ang Ukrainian Center for Strategic Communication and Information Security ay nagpahayag ng babala na malamang na magkaroon ng deployment ng mga North Korean troops sa Ukraine na magpapalakas sa mga puwersang militar ng Russia. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang talumpati sa NATO Summit na ang posibleng deployment ng mga sundalong North Korean sa Ukraine ay isang malaking banta sa seguridad ng Europa. Ayon kay Zelensky, ang patuloy na paglakas ng alyansa sa pagitan ng Moscow at Pyongyang ay isang malinaw na mensahe sa mga bansang kanluran na ang Russia at North Korea ay handang magkaisa upang ipakita ang kanilang lakas. Kaya't nanawagan si Zelensky sa NATO at iba pang kaalyadong bansa na bigyan ng mas matinding suporta ang Ukraine upang mapigilan ang patuloy na paglakas ng alyansang ito. Komento ng Estados Unidos. Sa Estados Unidos, isang pangunahing kaalyado ng Ukraine, ipinahayag ang kanilang pag-aalala tungkol sa mga balitang ito. Ayon kay Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, patuloy nilang sinusubaybayan ang mga ulat, ngunit wala pa silang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa deployment ng mga North Korean troops. Sa kabila nito, sinabi ni Ryder na ang ganitong hakbang mula sa North Korea ay nagpapakita ng lumalalim na kooperasyon sa pagitan ng Moscow at Pyongyang na magdadagdag ng komplikasyon sa kasalukuyang sitwasyon sa Ukraine. Ang ilang mga mambabatas ng Estados Unidos, tulad ni Michael R. Turner, Chairman ng U.S. Select Committee on Intelligence, ay nagpahayag ng kanilang matinding pag-aalala at nanawagan kay Pangulong Joe Biden na kumilos agad. Ayon kay Turner, ang ganitong mga hakbang ng North Korea ay dapat ituring bilang isang red line at dapat paghandaan ng Estados Unidos at ng NATO upang maiwasan ang mas malalaking hamon sa rehiyon. Ano ang hinaharap ng Ukraine? Ayon sa ilang analysts, ang alyansa sa pagitan ng Russia at North Korea ay isang malaking hamon sa pandaigdigang seguridad, lalo na sa sitwasyon ng Ukraine. Ang patuloy na pagsuporta ng North Korea sa Russia sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalo at supply ng armas ay maaaring magdulot ng mas matinding labanan na posibleng tumagal pa ng mas mahabang panahon. Sa pananaw ng ilang eksperto, ang alyansang ito ay hindi lamang nagpapakita ng diplomatikong hamon, kundi isang malinaw na indikasyon ng determinasyon ng Russia at North Korea na kontrahin ang impluensya ng kanluran sa rehiyon. Habang patuloy ang pagsasanib puwersa ng dalawang bansa, nakikita ng mga eksperto na mas lalala pa ang sitwasyon sa Ukraine at magdadala ng mas malawak na epekto sa rehiyon ng Europa. Ang alyansa sa pagitan ng Russia at North Korea sa gitna ng digmaan sa Ukraine ay isang makabuluhang hakbang na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pandaigdigang diplomasya. Sa patuloy na pagsuporta ng North Korea sa Russia, ipinapakita nila ang kanilang kakayahan na magbigay ng tulong upang palakasin ang mga puwersang militar ng Moscow. Gayunpaman, ang epekto ng alyansang ito ay patuloy na susubaybayan ng Estados Unidos at mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ano ang iyong opinyon sa lumalalim na alyansa ng Russia at North Korea? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.